Okay, magandang umaga po. Alam niyo naman, pag tumatayo dito, nakakaba. Alam lahat ng mga men yan, ano po? Kung dito pa lamang po ay kinakabahan na kami, no? How much more pagdating doon sa judgment seat ng Panginoon? Ano kayang kaba ang mararamdaman natin? Ano pa? Dito, nais ko na kunin niyo ang inyong mga Biblia at buksan po natin doon sa John chapter 20, verse 21. Hindi ko po ipapaliwanag yung resurrection dito, no? Basahin ko lamang po yung mga ilang bagay at ang ating mahal na pastor ang siyang tama po na siyang magpaliwanag ng mga bagay dito. Sabi po sa verse 21, Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos, salamat po. Tunay sa mga pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa inyong kahawan, O Diyos. Tulungan niyo po kami at gabayan sa aming pong pag-aaral na ito, O Diyos. Nihiling ko po ang inyong patnubay, pagpuspos ng banal na Espiritu sa bawat isa, lalo na po sa akin, O Diyos. Ganun din po, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa inyong harapan. Wala po kaming nais ngayon, O Diyos, kundi ang maibigay sa inyo ang lahat po ng papuri, pasasalamat at kalwalatian, O Diyos. Kaya Panginoon, ngayon pong umagang ito, sa inyong pong dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Po, pwede na po kayo magsiupo. Nais ko lamang pong sabihin ngayong umagang ito, ano po, yung mga tagubilin ng Panginoon after na kanyang resurrection. Wala na po siya rito, nasa langit na siya, nasa kanaluklukan na ng Ama. Subalit tayo po, sa kasalukuyang henerasyon ay naririto at meron pong testimony na meron tayong pagkakakilala ng personal sa ating Panginoon Jesucristo. Bilang siyang ating personal na tagapagligtas at tanging Panginoon. Kaya dito po, tingnan natin yung kanyang mga tagubilin. At ano ang dapat natin gawin para ipagpatuloy po ito sa mga bagay-bagay nito. Ulitin ko po, basahin yung John chapter 20, ano po, verse 21, sabi po rito, Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Sa atin po itinagubilin ito. Hindi lamang po ito itinagubilin sa pastor, sa mga full-time staff o sa mga manggagawa sa loob ng iglesia. Subalit ito po ay tinugbilin lahat sa bawat isa sa ating lahat. Magtagal man o bago, sama-sama po tayong tinagubilinan ng ating Panginoong Jesucristo rito. Ano po? Kaya ngayon pong umagang ito, no, nais ko pong makita din natin lahat dito. Una, ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y bata pa, ano po? Ang sabi niya, doon sa kanyang mga magulang, ano po? Sinabi niya roon, doon sa Luke chapter 2, verse 49, ano po ang sabi roon? Luke chapter 2, verse 49. Ang sabi po, ng Panginoon mismo, dito, bata pa siya. I think 12 years old pa lamang po siya rito. Sabi niya, And he said unto them, referring to his biological mother, Mary, ano po? At sa kanyang legal father, kay Joseph, ano po? Sabi rito, sabi ng Panginoon, How is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my Father's business? Kita nyo rito, bata pang Panginoon, mahalaga na ang gawain ng Diyos. Makikita na natin. No? At hindi lamang po yun. Kahit sinabi niya doon sa John chapter 4, verse 34, ano po? Anong sabi niya ron? Sa John chapter 4, verse 34. Sabi ng Panginoon doon, My meat is to do the will of Him that sent me. Referring to the Father, ano po? Ayan. Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. No, hindi lamang gawin niya ngayon, kundi
ang kanyang naisin ay tapusin ang gawain ito. At dito po, natapos na ng Panginoon eh. No, yung kanyang kamatayan sa krus na Kalbaryo, yung kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya nga makikita natin doon sa John chapter 17 verse 4, ano po, anong sabi roon? John chapter 17 verse 4, ano po ang sabi ng Panginoon? I have glorified thee on the earth, I have finished the work which thou gavest me to do. No, napakaganda na pwede natin sabihin yan, ano po? Kaya nga po dito ngayong umagang ito, no, nais ko po na ibigay sa inyo yung 4 na bagay lamang po rito. 4 na bagay na dapat nating ma-realize kung bakit tayo po ay naririto pa sa lupa at buhay pa dahil una ay binibigyan tayo ng pribileyo ng Panginoon, ng opportunity ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Amen? Yung po dapat nating makita. Hindi tayo naririto sa lupa para mag-enjoy. Hindi tayo naririto sa eklesiya para tamasahin ang lahat ng mga pagpapalang binibigay niya sa atin. Subalit, wala tayo ginagawa. Kaya nga po ngayong umagang ito, no, nais kong makita natin lahat ito. Walang pinakadakilang halimbawa rito kundi ang Panginoon Jesucristo. Una po, like the Lord Jesus Christ, let us prioritize this business, which is the business of the Father. Ano po? Yan ang eklesiya. Gaano kahalaga, gaano natin pinaprioritize ang gawain ng Diyos? Gaano? Kaya dito, makita natin sa mga binasa natin mga verses, ano po? Ang Panginoon Jesucristo, makikita natin sa mga verses na yon kung gaano niya pinprioritize ang gawain ng Ama. Kaya nga po dito, like the Lord Jesus Christ, let us prioritize this business. Anong sabi doon sa kanina, sa binasa natin sa Luke chapter 2, verse 49? And he said unto them, how is it that ye sought me? Wish ye not, I must be about my Father's business. Ano po bang mahalaga sa atin? Pamilya? Trabaho? Pag-aaral? O ano man? Ibig sabihin po rito mga kapatid, ako, sa aking sarili, sana, hindi tayo magkamali kung bakit inalaw ng Panginoon itong COVID-19 na to, na maranasan natin. Minsan nakakalimutan na natin yung ating priority. Puro na lang tayo trabaho. Puro na lang ito ay nasikaso mo, pamilya mo. Nawawala ang tunay na prioridad natin sa business ng Ama. Nawawala. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, tignan nyo, kung tayo po ang pinaprioritize natin ng pamilya, ano magagawa mo na yun ng pamilya? Kasama lang kayo sa bahay. Pero kung tumagal ito, sinasabi nga ni Pastor, paano kung tumagal ito? Wala nang mabili. Wala na talaga. Ano mangyayari sa mga buhay natin? No? Yung trabaho mo, marami na pong nawala ng trabaho. Marami na. Hindi lang kakaunti sa buong mundo. Palit kami, napakapalad namin mga full-time staff dito. Hindi namin nararanasan yung hirap na yun. Nakikita natin, kahit na sa ganitong kalagayan ng ating mahal na pastor, ano po, iniisip pa rin niya ang eklesiya. Iniisip pa rin niya ang eklesiya. Prioritize pa rin ang eklesiya. Makikita nyo, kahit na sa ganyang mga bagay, ang ating pastor, iniisip niya. Yung iba pa rin, hindi lang yung eklesiya. Yung mga pastor na umaasa sa kanya, yung ating bansa. No? Kaya nga po dito mga kapatid, kinuha niya yung rolling store. Di ba? Para hindi protection, hindi para bigyan kayo ng convenience, kundi para proteksyonan, hindi na kayo pupunta sa supermarket. Hindi na kayo pupunta doon sa mga palengke. Tama po ba? Iniisip pa rin niya yun. Tayo, anong iniisip natin? Kaya nga po dito mga minamahal mga kapatid, kahit sa barangay, akala nila merong calamity fund ang congressman. Wala po! Buti pa nga ang barangay chairman merong calamity fund eh. Ang congressman wala. Sana yung mga binibigyan natin ng mga ayuda, ano po, sana ay wag po silang umasa na lamang sa mga ayudang yun. Bagkus gumawa rin sila ng paraan. Kung minsan nangyayari
Naiingit pa sila pag nakatanggap yung iba. Meron naman yan. No? Bakit ako wala? Bakit siya merong 1,000? Bakit siya meron siyang food package? Ako wala. Alam po ninyo, sabi nga ni Pastor, magsakripisyo tayo. Kung kaya pa natin, igpitan natin ang ating sinturon. Magsakripisyo tayo kahit sa pagkain. Kaya nga po dito mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo, at nais ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan, like the Lord Jesus Christ, let us prioritize this business. Pangalawa, like the Lord Jesus Christ, let us promote this business. Amen? Ano po ang sabi doon sa Hebrews chapter 10, verses 23 to 25? Ano ang sabi doon? Ano po? Basahin po natin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Mga kapatid, huwag tayong mag-alala bagamat nandun ang takot natin. Huwag tayong mag-alala. Napakatapat ng ating Diyos. Napakatapat po. Pangawakan natin yan. Then sa verse 24, ano po ang sabi ron? And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yun ang dapat nating asikasuhin. Yun ang dapat nating i-consider. No? Provoke unto love and to good works. I-express natin yung ating pag-ibig sa lahat. Huwag tayong maging selfish. No? Doon, kung anong maitutulong natin sa pamahalaan, gawin natin. Isang malaking bagay na po maitutulong natin sa ating pamahalaan. Sumunod tayo sa lahat ng mga protocol. Sumunod tayo sa lahat ng mga instruction, sa mga guidelines. Pag sinabi pong walang lalabas, huwag kang tayong lalabas. Pag sinabing mag-face mask tayo, mag-face mask tayo. Doon natin maipapakita yung ating pagmamahal at pagsunod sa ating bansa. Paano ba sa church? No? Paano natin pinupurubok ang bawat isa sa ating lahat? Saan mo pinupurubok yan? Sa criticism? Sa gossiping? Kinakailangan i-provoke natin ang bawat isa doon sa pag-ibig at mabuting gawa para sa gawain ng Diyos. Kaya nga po, even doon sa Hebrews chapter 10, verse 25, anong sabi ron? Tuloy natin. Not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Amen? Wala nag-i-amen sa inyo. Huwag nakakalimutan nyo na eh. No? Not forsaking the assembling of ourselves together. Hopefully, ang prayer ng bawat sa ating lahat, sana yung mga hindi makapunta sa eklesiya, sana, huwag silang masanay sa webcast lang. Huwag silang masanay sa live streaming. Sana walang nanonood dyan na mayroong ibang ginagawa. Wala sanang nanonood dyan na parang naglalaro lang siya. Kailangan kahit po sa mga bahay, no, kung ano po ang ginagawa sa loob ng eklesiya, huwag nating kakalimutan. Sa sitwasyong ganito, eklesiya po yung tahanan mo sa pamilya mo. Kailangan nung ginagawa dito sa loob, ganun din ang kanilang ginagawa sa kanilang mga tahanan. Ang sabi pa riyan, as the manner of some is. As the manner of some is. But exhorting one another, so much the more as ye see the day approaching. Yun ang maganda. Kailangan tayong, huwag nating kalimutan ang pagsamba, ang pagtitipon, ang paglilingkod. Bakit po? Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, no? Nakikita natin na halos malapit na dumating ang Panginoon. Si Paul nga po, nung panahon niya, sinabi niya, malapit na dumating ang Panginoon eh. Ilang libong taon na yan mula ngayon. Hindi ba mas may karapat tayong magsabi ngayon na malapit na dumating ang Panginoon? Amen? Subalit, ano po ang ating ginagawa? Ano ang ating preparasyon para sa kanyang panguling pagdating? Tignan natin maigi po yan. No? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Sana sa ating mga member ng MBB, nakita natin yung passion ni Pastor. Na kahit na pang technology meron ngayon, pwede siya mag-stay sa bahay, pero inahanap-hanap po niya yung loob ng eklesiya natin. Kahit na siya very vulnerable doon sa kanyang kalagayan.
Pero sana, maging ganun din po ang ating pananaw. Pagdating sa gawain sa loob ng Eklesiya, ano po? And then, number 3, let us protect this business. Like the Lord Jesus Christ, let us protect this business. Ano po ang sabi dun sa Acts chapter 20, verse 28? Ano po ang sabi dun? Take it unto yourselves. Take it therefore unto yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the ecclesia of God, which he hath purchased with his own blood. Mga kapatid, wala pong alinlangan sa Panginoon. Ano, alam nyo, binuhos niya ang kanyang banal na dugo para sa eklesiya. Binigay niya yan. Para protection ng eklesiya, kaya niyang gawin lahat niyan para protection ng eklesiya. Pero tayo, paano po natin pinoprotection ng eklesiya? Paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay para pangalagaan ang ating eklesiya? Ating mga members. Pastor, iniisip niya lahat yan eh. Baka meron na rito nga nahiya lang magsabi na kailangan mo na. Ang ayuda rin. Willing po si pastor eh. Na tumulong. Pero wag naman tayong aasa na ng lahat ay ibibigay niya. Kailangan, wag tayong maging selfish. Maraming tinutulungan. Kailangan, isipin din natin, kung makakatulong ka, tumulong ka na lang. Wag na yung ikaw ang ngingi ng tulong. Di ba? Sa ganun pong kaparaanan, pinoproteksyonan na natin ang ating eklesiya. Pinoproteksyonan na natin ang ating mahal na pastor. Pinoproteksyonan natin ang bawat isa sa ating lahat. Kaya nga po dito mga minamahal, mga kapatid, nais ko po sabihin sa inyo ngayon, ano po? Paano natin pinoproteksyonan ang ating eklesiya? Una, sa ganitong sitwasyon natin, kailangan talaga, siguraduhin mo sa sarili mo na iniingatan mo yan. Baka mamaya, tulad ng iba, na meron na pala silang virus at meron na silang symptoms, ano po? Nakikihubilo pa. Aminin natin, pag alimbawa, nararamdaman mo, may sintomas ka na rin, ano? Aminin mo, wag mo ikahiya. Kasi doon mo po proteksyon ng eklesiya. Kung makihubilo ka rito, makakahawa ka pa ng iba. Mahahawa mo pa ang ating mahal na pastor. Kailangan magproteksyonan tayo sa bawat isa. Magtulungan po tayo sa bawat isa. No? Kaya nga po dito mga minamahal, dapat nating i-deny yung ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon yung self-denial, wag yung puro ikaw. Sa ganong kaparaanan, pinapangalagaan at pinoproteksyonan na po natin ang gawain ng Diyos. Amen? Yun po ang dapat natin isipin. Ano po? And then, the last, let us, like the Lord Jesus Christ, let us provide for this business. No? Let us provide for this business. Huwag tayong maging pabigat. Mag-provide tayo para sa ating eklesiya. Yung strength mo, yung talent mo, yung resources mo, mag-provide tayo. Kaya nga, sa atin tinuturo po yung cheerful giving paano po yung mga kasimbahan? Kahapon, nagatid kami sa mga CLGG. Alam po ninyo, yung iba, makikita mo, wala pong binigay sa amin sa barangay. Kahit sila umaasa sa barangay. Pastor yan na. Umaasa sa barangay, ayuda ng barangay. Bakit po? Hindi nagpo-provide ang mga miyembro para sa eklesiya. Nakakalungkot. Subalit sabi nga ng ating mahal na pastor, yung pong mga gawain na talagang naturuan niya, sumunod sa cheerful giving, napakalaki ng kanilang pasasalamat sa ganitong sitwasyon. No? Nandoon ang pagpapala ng Diyos. Nandoon ang proteksyon ng Diyos. Kaya nga po, anong sabi dun sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Alam nyo, i-claim lang natin yan Hindi tayo pababayaan ng Diyos, cheerful giver tayo Mahal na mahal niya ang mga cheerful giver. Hindi tayo
na talaga nga, ibang ibig sabihin kung i-allow mo ng Panginoon na mangailangan ka, hindi ko sa inyo, may magpuprovide na iba para sa atin. Siya ang pangako ng Diyos Shall men give into your bosom? Hindi lang mananampalataya. Subalit napakaganda. Kung mananampalataya ang gagamitin ng Diyos, para yung blessing sa Kanya. Hindi yung ibang unsaved. Sa kanila ang blessing. Ang napakaganda, yung tayo mismo sa loob ng Eklesiya ay magtutulungan at sama-sama harapin ang ganitong sitwasyon. Kaya mga minamahal, mga kapatid, huwag na nating gawing biro yung ating sitwasyon. Gamitin natin ang social media para mag-share yung mga ginagawa ni Pastor. I-share mo yan. Huwag na tayong mag-TikTok. I-share natin yung mga binibigay ni Pastor na i-share sa mga kamag-anak natin, sa mga kakilala natin. Wala kang magawa, punta ka riyan sa Mika, maraming magagawa. Maraming magagawa dyan. Sabihin ko sa inyo, hindi kami nawawalan ng gagawin araw-araw. Yun yung kasama ko, napaparaning na kung todo, gumawa na siya ng sariling PPE niya Puro sasabihin siya, Pastor, parang may pumapasok pa rin virus. Ano ka ba? Sabi ko, ano ba pinag-iisip mo? Kung iaalaw ng Panginoon na magka-virus ka, kahit na magtago ka pa sa magiging ataul mo, magkakaroon ka ng virus. Pero kung puproteksyon, huwag tayong mag-alala. Ibig sabihin, kahit ialaw ng Panginoon na magkaroon tayo niyan, kalooban niya yun. Kalooban niya yun. Kayo gusto nyo, kung tumagal ito na isang taon, gusto nyo manatili rito? Ito pa nga lang na, isang buwan pa lang, iba na. How much more kung tumagal yan isang taon? 2 taon pa paano? Abay siguro, lahat tayo, lulu tayo, Panginoon, kunin mo na kami. Kunin mo na kami. Ba't gugustuhin pa natin maghirap dito? No? Subalit, ang nais ko lang sabihin sa inyo, alalahanin natin, kahit na ano pang gawin natin dito, yung paghihirap na nararanasan natin ngayon, mga kapatid, mga minamahal, hindi natin pwedeng ikumpara yan doon sa sufferings ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi ka lang kakain ng isang meal, ikumpara mo ngayon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan ka lang ng konti. Siya ilang sugat, ilang hirap ang naranasan ng Panginoon. Kaya Panginoon, mga kapatid, dapat, kaya nga yung ganito, yung resurrection, dapat inaalala natin yung ginawa ng Panginoon. Para hindi tayo magkaroon ng kahit konting puwang sa ating puso't isipan na mag-complain. May mangyayari ba kung magkukomplain ka? May mangyayari ba kung mag-memory ka? Wala, mga kapatid. Bagkus, kung tayo'y lubos na magtitiwala sa Diyos, mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Gawin po natin, alam nyo, i-share natin lagi. Ako, natutuwa ako pag may mga yung testimony, sinishare. Nung araw, sabi niya, yung kapatid ko, pag sinishare ko, manood siya rito. Walang panahon Ayun, busy ako sa trabaho ko doon sa abroad. Ganto. Pero ngayon, kami niya, manood ka ng aming web live streaming. Araw-araw meron kami, ng 4:30. Nanonood Alam niyo, isa-isa yung mga kapatid niya, tumatanggap sa Panginoon Isa-isa ngayon, natutuwa pag nakakarinig ng salita ng Diyos Tandaan po ninyo, inalaw man ng Panginoon ang ganitong mga bagay sa panahon natin, meron siyang dakilang purpose pa rin. Ang kailangan lang natin gawin, i-share po yan. I-share. Hindi yung ano-ano pinagagawa natin. Yan nga po dito, 4 na bagay po yan. Like the Lord Jesus Christ, let us prioritize this business. Like the Lord Jesus Christ, let us promote this business. Like the Lord Jesus Christ, let us protect this business. Like the Lord Jesus Christ, let us provide for this business. Alam niyo, asayan sa Luke, sa Romans chapter 12. Alagay doon sa verse 9 Ano nakalagay doon? Let love be without dissimulation.
Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Kala niyo ba lahat ng mga tumutulong sa sitwasyon natin ngayon talagang mayroong pag-ibig doon? Showy lang yan. Pa-picture-picture lang yan. No? Sana totoo yung ginagawa nila. Dito, kapatid, kamuhihan na natin yung mga kasalanan. Ito po, gawa ito ng dyablo. Gawa ito ng dyablo. Pinahintunutan ng Diyos, hindi para pahirapan lamang o turuan yung mga unsaved. Higit sa lahat, para turuan tayong mga mananampalataya sa ating pananaw at pag-ibig sa kanyang eklesiya, sa kanyang lingkod, sa ating mahal na pastor. Kinakailangan makita natin ang mga bagay-bagay na ito. No? Kaya sabi diyan, cleave to that which is good. Gawin natin ang mabuti. Gawin natin ang nararapat sa mga bagay-bagay niya. Kaya mga kapatid, ngayong oras na ito, sana, alalahanin natin lagi yung mga ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bago natin isipin yung kanyang nandun na siya sa langit, balikan natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Huwag lang nating isipin yung paano ka pinagpala ng Panginoon. Isipin natin paano ka iniligtas ng Diyos. Anong ginawa niya ron? Kaya dito po ngayong umagang ito, sana, tulong-tulong po tayo. Sama-sama tayong manalangin magmakaawa sa Diyos. Para ito pong mga bagay na ito ay matigil na. No, matigil na. Sana kung ito'y iaalaw ng Panginoon na matigil na sa lalong madaling panahon, wala tayong ibang ipaprioritize kundi ang gawain niya. Wala tayong ibang ipopromote kundi ang gawain niya. Wala tayong ibang ipopromote kundi proteksyonan ang gawain niya. At higit sa lahat, wala tayong ibang puprovide kundi sa gawain niya. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa banal na Espiritu na siya naggabay at nagbigay po na inyong mga salita sa akin, O Diyos. Kaya Panginoon, ngayon pong umagang ito, dalangin ko po ang bawat isa. Na tunay, Panginoon, itanim niyo sa aming puso ang tunay na pag-ibig na ibinibigay po ninyo, O Diyos. Ang pag-ibig na yan, na ibinigay ng Ama, na ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, kami lumalapit sa inyo para sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa inyo. Ihiling ko na kami po na inyong mga anak ay patuloy po na maglingkod ng tapat, i-prioritize sa inyong gawain at wala ng iba, O Diyos. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat at nagpupuri po ako sa inyong banal na pangalan. Kaya O Diyos, sa umagang ito ay aking ibinibigay muli sa inyo ang lahat ng papuri, alwalhati at pasalamat po. Ito aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.